Operation Epic Fury. Ang inilunsad na military strike laban sa Iran ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa bansa. At ito rin ang dahilan kung bakit napatay ang Supreme Leader. Napakarami ng tinamaan sa iba't ibang lugar, pero nagpahayag si Donald Trump na hindi pa tapos ang laban dahil marami pang susunod. Hindi lamang dahil sa lakas ng firepower at sa dami ng pasabog kung bakit natulala ang Iran. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo, ang inilunsad na preemptive attack ay gumamit ng higit sa 1,000 pasabog na sabay-sabay ibinagsak. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sabado, huling araw ng Pebrero, nasaksihan ng buong mundo ang kapangyarihan ng pinagsamang Israel at Estados Unidos nang magkasabay itong umatake sa Iran. Siyempre nagsaya ang alyansa at mga taga-suporta ng kanluran sa naganap na pag-atake. Pero nagluksa naman ang mga kabakas ng Axis of Resistance at mga supporters ni Ayatollah Ali Khamenei. Ano man ang iyong pananaw hinggil sa naganap, sangayon ka man o hindi sa ginawa ng kanluran at anumang relihiyon o politikal na grupo ang iyong kinaaniban, hindi maikakaila na sa ngayon wala pang bansa sa gitnang silangan na pwedeng pumareha sa lakas militar na ipinamalas sa preemptive attack. Kaya may mga nagtatanong kung bakit ba naging epektibo ang pinagsamang operation ng US, ang Epic Fury at Roaring Lion ng Israel. Bandang alas 6 ng umaga sa Iran, ika-28 ng Pebrero, 2026, maingat na pinaghahandaan ng US military ang kanilang Operation Epic Fury at ng Israel Defense Force ang kanilang Roaring Lion Operation sa preemptive surprise attack nito laban sa militar at pamunuan ng Iran. Ilang linggo na nakapwesto ang dalawang carrier strike group ng US, isa sa Arabian Sea na nasa ibaba ng Iran at yung isa naman sa Eastern Mediterranean na malapit sa Israel. Kasama sa strike group sa mga destroyer at submarines na may kargang cruise missiles. Bagamat binanggit ng US noong una na maaaring hindi nila gamitin ang mga strike groups kung magkakaayos ng deal. Alam na pala ng Israel na hindi makikipagkasundo ang Iran. Ang target ng mga Amerikano ay mga base militar ng Iran at ang target naman ng Israel ay ang pamunuan. At ang pinakamahalaga ay ang Supreme Leader na itinago sa isang gwardyadong compound. Ang ugnayan ng dalawang military operation ay kailangan tumpak sa oras, walang labis, walang kulang, kahit 1 minuto lang. Sinigurado ng mga planner na tama ang distansya at firing positions ng lahat ng Air Force at Navy. Para sa isang go signal, sabay-sabay ang tama ng mga missile sa Iran. Kinumpit ng mga militar ang eksaktong oras ng paglipad ng mga Israeli jets, bilis ng missiles at impact timing para siguradong sabay ng bagsak ng mga bomba at missiles mula sa mga Amerikano ang pagtira ng mga fighter jets ng Israel. Ilang saglit lang matapos lumarga ang mga Israeli fighter jets at mga bombers ng US papuntang Iran, nagsimula ang malawakang cyber at digital operation laban sa mga Iranian networks. Maraming state websites, government apps ang nahack at na-target. Pinasok ng mga hackers ang buong internet ng Iran. Kahit ang popular na prayer timing app na Badisaba Calendar ay naapektuhan din. Inulat ng Radio Free Europe na noong Sabado ay ika-28 ng Pebrero, nagkaroon ng internet blackout sa Iran. Sinabi,
na mga 4% lang ng koneksyon ang gumagana. Halos total connectivity darkness. Dahil dito, nalimitahan ang kakayahan ng Iran na makaresponde sa parating na simultaneous attack. Mga bandang alas 7:30 ng umaga, nagsimula ang unang wave ng coordinated strikes ng US at Israel. Gumamit muna sila ng maliliit na aerial decoys na dinisenyo para magmukhang totoong fighter jets at mga missiles sa radar screens ng IRGC. Para nga naman guluhin ang mga Iranian radar operators at pilitin silang i-activate ang kanilang air defense systems sa maling direksyon. At habang nakatutok sila sa mga peking target, dito na nagdatingan ang totoong peligro. Hindi pa nakakapag-almusal ang mga taga roon. Ilang pasabog na ang narinig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang unang tinamaan ay mga air defense radar sites at surface-to-air missile systems. Tapos, sinundan ito ng pag-atake sa mga command centers na ginagamit sa pag-coordinate ng military operations. Bago mag-alas 8, tinamaan ang mga imbaka ng ballistic missiles at launch facilities sa mga lungsod tulad ng Kermanshah. Pinasabog din ang ilang military manufacturing plants at pasilidad na konektado sa mga drone at missile productions. Sabay-sabay ang atake ng Operation Epic Fury ng mga Kano at ng Roaring Lion ng mga Israeli. Pagbagsak ng mga missiles mula sa carrier strike group sa Arabian Sea at sa Mediterranean, sakto naman ang pagbomba ng mga Israeli fighter jets at mga bombers sa ere. Dahil sa nasalanta ng cyber attack ang koneksyon sa bansa, hindi nakapag-coordinate ng depensa ang mga Iranians. Hindi rin nasabihan ang pamunuan sa bansa at wala ring nakapagbabala sa grupo ni Ali Khamenei. Hindi niya alam, bilang na ang kanyang oras. Ayon sa ABC News, tinarget ng Israel at US ang lahat ng lugar na may kinalaman sa military, nuclear at intelligence operations ng Iran sa Isfahan, sa Ilam at sa Qom. Kasama rin sa mga tinamaan ay ang Atomic Energy Organization facilities at ang Parchin Military Complex ng Tehran, kilala sa weapons development. Tinarget ang mga drone at radar bases, pati mga missile storage at launch sites sa Isfahan, Kermanshah at Tabriz. May ilang strikes ding umabot sa urban districts ng Tehran at sa Minab area, kung saan nasira ang isang paaralan malapit sa naval base. At ang ikinabigla ng marami, kita sa drone na tinamaan ng compound kung saan nananatili ang Supreme Leader. Kasama niya ang mga miyembro ng Ministry of Intelligence at Ministry of Defense. Pati ang kanyang anak, ang successor, ay kasama. Nang lumabas ang balita na napatay si Ayatollah Ali Khamenei, marami ang hindi makapaniwala. At yung iba, hindi matanggap ang masaklap na sinapit ng pinuno. Pati nga nang in-interview ang ministro ng Iran, sa kanya raw pagkakalamay, buhay pa si Khamenei at nasa mabuting kalagayan. Pero hindi yan ang ulat sa Al Jazeera. Kumpirmado ang pagkamatay ng pinunong si Ali Khamenei. Lumabas pa nga ang balita mismo sa Iranian State TV na umiiyak yung tagapagsalita habang binabasa ang reporting hinggil sa pagkamatay. Gayunpaman, marami sa Pilipinas ang ayaw pa ring maniwala na patay na nga ang leader hanggat hindi raw nila nakikita ang bangkay. Kung ganun, mas maganda kung sila mismo pumunta sa Iran. Matapos ang first wave ng atake, nagsalita ang Pangulo ng Amerika at ito ang sinabi niya. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives
the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands. Ayon kay Donald Trump, higit pa sa 100 mga target ang kanilang nawasak. Kasama na yung mga IRGC infrastructures, naval defense systems, mga assets at ilang mga gusaling pang-militar. 9 na barko ang kanilang napasabog at ilang mga daungan. Kinumpirma din ang hindi matanggap ng marami, napatay na nga ang Supreme Leader. Pero hindi dyan nagtatapos ang military operation dahil pinahayag ng Pangulo na hanggat hindi nawawasak ang lahat ng kanilang target ay magpapatuloy ang kanilang pag-atake. Kahit pa nagdeklara ang Iran ng 40 araw ng pagluluksa, tila hindi ito sasalubungin ng katahimikan. Bagkus ay magiging malala ang sitwasyon dahil sa wala ng kapangyarihan sa bansa, ang Islamic regime. Sa mga sumunod na araw, nag-retaliate ang Iran matapos ang malaking joint military strikes laban sa kanila. Nagpaula ng mga ballistic missiles at drone attacks papunta sa iba't ibang mga bansa sa Middle East na may mga base militar ng Amerikano. Tinarget ang mga US military bases sa Qatar, ang Al Udeid Air Base. Sa Kuwait, ang Al Salem Air Base. Sa Bahrain, ang 5th Fleet Headquarters. At sa United Arab Emirates, malapit sa Al Dafa Air Base. Pati na rin iba pang facility sa Saudi Arabia at Iraq na nag-host ng mga puwersang Amerikano o kaalyado nito ay tinarget din. Ilang pasabog ang naiulat mula sa iba't ibang bahagi ng Gulf cities tulad ng sa Dubai, Abu Dhabi, Doha at Manama. Siyempre, nag-launch din sila ng mga missiles patungong Israel. Nagpalipad ang Iran ng ballistic missiles at drones papuntang Israel, partikular na sa Tel Aviv at Jerusalem. Pati mga kalapit na lugar ay damay. Karamihan sa mga missiles ay na-intercept ng Israeli air defense systems, kasama na tumulong ang US military assets na nakaistasyon malapit lang sa rehiyon. Dahil dito, may mga mid-air explosions ang nasaksihan habang bumabagsak ang mga pinalipad sa lupa. Nagkaroon ng malawakang air raid siren sa buong Israel. Kaya pansamantalang nagsara ang ilang airport at public facilities. Ano't-ano pa man, kaunti lang ang naiulat na nasugatan. Kaya ang tingin ng mga analista ay mas parang show of force lang ang ginawa ng Iran. Kumbaga, nagbara-bara na lang sa boxing dahil round 12 na at talo sila sa scorecard. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pinagsamang military operation, Epic Fury at Roaring Lion ay nagdulot ng malawak ang pagkawasak sa Iran. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napatay ang kanilang pinuno. Pero nagpahayag si Donald Trump na hindi pa tapos ang laban dahil marami pa silang balak wasakin sa Iran. Nasaksihan ng buong mundo na hindi lamang dahil sa lakas ng firepower at sa dami ng missiles kung bakit hindi nakapalag ang Iran. Ito ay dahil sabay-sabay na ibinagsak ang higit sa 1,000 pasabog. Hindi ba ang sabi? If the enemy shows weakness, turn it into your advantage. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.